Ngunit tal, ikaw ang may ginawang pasuklam-suklam sa rina ng bilingan noon. Ngayon ang imagawa ay may kabayaran. Patay na ang mga elementong diwata. At ako na lang ang natitira. Ako na lang ang titilang mabuti. Alisa, kailangan namin ng iyong tulong. At napapansin niyo ba ang pinakaloob na kapangyarihan ng diwata ng lupa sa iyo noon ay wala na. Alisa, tinumang kamay. Ina, sino yun? Diyan. Tara na, saka dito. Eh, alam mo, yung picture niya ni Joseph, nakita ko sa kwarto ko. Tagal na pala. Oh, 2012 pa yan. 2012 pa yan na. Oh, nilagyan mo pa ng Sornox to. Siya nga pala, pasensya na pala sa kapatid mo. Namatay yun, di ba lang, sabi mo. Ay, miss ko na si Mesa. Ah, di ba nga sa bilingan mo yun? Pabalik-balik ka dun. Di ba tinanong mo ako kung may nagawa ba akong kasalanan sa mga diwata? What if ko? Isa na naman ang sa mga panaginip mo. Hindi nga, totoo to. Pero yung chat ko siya kaganina, panaginip lang yun. Oh, na naman, nabang ginawa mo sa mga diwata dati? Pinisid mo ba sila? Naging kabit ako, okay ka na? Ha? Seryoso? Seryoso ka? Nagjowa sa diwata? Hindi ko nga alam kung bakit galit sa akin si Bere. Wala naman akong alam na naging kapit ako. Dapat kay Joseph siya nagalit kasi sa kanya nagsimula yung sitwasyon eh. Patay na si Joseph. Alam mo, yung panahon, punta kayo ni Nelda sa bilingan. Pangalawang punta mo, tatagpo ang patay si Joseph sa kanilang kwarto. At may nakita silang letter. Hindi ko pa nakikita to. Joseph, may mga gabi lang ang aking pangalan na tila nawawala sa sarili kong kaharian. At ikaw ang taong nagtitila nalala sa piling. Nais kitang angkinin. Hindi bilang pag-ibig lamang kundi bilang tadhana na hindi na matatakasan. Nais kong puluhin ang bawat bakas ng mundo maaaring umagal sa iyo upang ako lamang iyong maging wakas at simula. Sa bawat paghinga ko, may haninong kumupulong, isang tinig na kasang lamig ng gabi sa pilingan. Kung hindi ka magpapasakin, marahil mas nararapat na ikaw ay maglaho, maging bahagi ng katahimikan hindi na muling matitising. Ngunit habang ang tintay dumadalo sa pahinang ito, haramdam ko ang bigat ng sumpang ako mismo ang may hawak. Ako ang dayna ng pilingan. Ang lupain kung saan ang mga kaluluwa ay hindi pinapalaya, kung saan ang wakas ay isa lamang ilusyon, at ang paglimot ay hindi pinagkakaloob.
Kaya't papawiin ko ang aking sariling dilim. Hindi kita maaaling-angkinin sa paraang nais ng aking anino. Hindi kita maaaling-agapos sa pag-ibig na hindi mo pinili. Ngunit higit sa lahat, hindi kita hayaang maglaho. Kahit iyon pa ang hiling ng aking pinakamadilim na bahagi. Sapagkat sa hariang ito, may batas na mas matanda pa sa aking kapangyarihan. Walang mamamatay sa piringan. Fela. Walang nanonood sa bilingan. Hindi ka lang bilingan. Ano na naman to, Alisa? Mahabang kwento Wala to. pero Kaluluwa nagbigay sa'yo nito, no? paano man naman? Sabi niyan, may mga kaluluwang hindi matahimik, may mga kaluluwang nagiging aswang, at may mga kaluluwang nagiging diwata. At ito, kailangan mong ibalik yan sa pinanggalingan, sa reyna ng biringan. Kuya, nasan ka? Mortal, anong ginagawa mo bakit hawak mo ang corona ng reyna ng biringan? Ibalik mo ito mahimbing. Ayoko nga, pre! Diwata ng kabutihan, isinasama kita na ikaw ay magpakita ngayon din. Alisa, ang corona ibinigay sa iyo ng isang mortal na kaluluwa ay pamamayari ng reyna ng biringan na si Vera.
Kailangan mo ibalik ito sa bulingan upang wasakan ito at dito na tuluyang mawawasak ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang sumpa sa bulingan. Bakit dun pa? Kayang-kaya ko nang wasakan ito. Mamaya. Hindi, Alisa. Kailangan mo pumasakan at itapon ito sa banal na karagatan mo painom mamaya pang diwata ng tubig. Ibigkas ang tentasyon aking sasabihin. Hindi mo matatagumpay ang iyong misyon. Walang mamamatay sa piling. Walang mamamatay sa pilihan. Walang mamamatay sa pilihan. Walang mamamatay sa pilihan. Pero ikaw ay mamamatay.